Bagamat maaga pa kinumpirma na ng pangalawang Pangulong si Vice President Sara Duterte na siya'y tatakbo bilang Pangulo ng Bansa sa darating na 2028 elections. Inanunsyo yan ni VP Sara Duterte sa gitna ng kaliwat kanang impeachment complaint na niluluto laban sa kanya sa mababang kapulungan ng Kongreso. At kaugnay niyan, humingi rin ng tawad ang pangalawang Pangulo sa publiko dahil sa umano'y pagtulong niya sa kanyang dating kaalyadong si Pangulong Bongbong Marcos para di umano'y manalo bilang Chief Executive ng ating bansa. Mag-resign na lang. Ito naman ang mungkahi ni Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng anunsyo ni VP Sara Duterte na tatakbo siyang Pangulo sa 2028. Ayon pa kay Gadon, tila drama lang at gagamitin lamang umano ito ng bise para impluwensyahan umano ang proseso ng kanyang impeachment. Hinamon pa niya si VP Sara na patunayang siya ang dahilan kung bakit nanalo si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022. Dahil dito at sa mga revelasyong nagsilabasan, tila nabuking at napahiya ang bise. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! Kung ako sa kanya, para hindi na matuloy ang impeachment, mag-resign siya para makatakbo siya sa 2028 nang wala siyang baggages. Gusto ko talaga siyang tumakbo. Kasi gusto ko siya mapahiya. Gusto kong mapahiya sila dyan sa sinasabi nila na ang nagpanalo kay BBM ay si Sara. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pumpanig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi. Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, kahit kahit medyo maraming beses ko nang na-discuss itong tungkol sa topic na ito, tungkol sa pagdeklara ni Sara Duterte na siya'y tatakbo sa 2028. Marami pa rin mga developments na maganda nating madiscuss, matalakay para malaman ng ating mga kababayan. Alam nyo, ang lumalabas, mga kabunyog, mga kababayan, yung maagang pagdeklara ni Sara Duterte, mas pumapabor sa mga pwersang anti-Duterte. Kaya maganda mas napaganda pa eh. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit. Ipapaliwanag ko kung bakit ang mas lumabas, parang mas gumanda pa nga eh. Mas pumabor, mas napaganda pa ang mga pwersang anti-Duterte. Bakit? Ito, unang-una, Kabunyog Elmer Imperial, Kabunyog JL Lara, kay Chi Uwisob, Ruel Floro, kay Mila Anino, kay Rami Farparan, Jeffrey Villa, si Kabunyog Melba Butardo, Pilita Mauricia Aguilar, kay Jonathan Gatela, Rinjay Lakbayo, Armando Bagatua Malabag, Mario Salisi Gumapak, Abundancio, Palumar Palencia, Jubilo, Lawrence Calara, Ruji Sam. Mga kabunyog, mga kababayan, una, ang kampo ng mga Pinklawan, yung grupo ng mga Pinklawan, ngayon, mas nakita ng mga nasa Pinklawan na kailangan na talagang maaga pa mag-decide na kung sino nga ba ang pambato ng mga oposisyon. Kaya, kumbaga ngayon, nakikita natin ang bilis ng pangyayari. Kahit ang kampo, si BP Leni, si Risa, si Bam, talagang nare-realize nila, hindi pwedeng 2027 pa magdeklara. Dapat ngayon, malinaw na kung sino. Yun, isa yun. Siguro, kung hindi nagdeklara si Sara Duterte ng maaga, baka matagalan pa bago tingnan nyo, si Bam Aquino nagsabi na hindi siya tatakbong Vice President. O di ba? At least maaga. Bakit napapaaga yung mga ganong deklarasyon? Si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo nagsabi na
hindi ako tatakbong Vice President. Iba na lang. Oh. Bakit ang aga nilang magdesisyon ngayon? Eh dahil nagdesisyon na si Sara eh. Oh, di ba? Oh, yon. Kaya na maganda. Pangalawa, yung kampi ng administrasyon. Sa kampo ng administrasyon. O tingnan nyo. Ngayon, bukas magkikita si PBBM at si Sara, ay si Leni Robredo. At least ngayon, pinag-uusapan na ano ba talaga ang plano ng administrasyon sa kanang Pinklawan? Mag-iisa ba? Ang pwersa ba nila Leni at PBBM ay magsasanib? O kumbaga ngayon pa lang pinag-uusapan na. Bakit? Ay kailangan na rin pag-usapan kasi nagdeklara na si Sara Duterte. Kaya kung hindi siguro nagdeklara si Sara Duterte, baka matagal-tagalan pa yan bago mabuo yung mga usapan na yan. Di ba? Kaya maganda rin yan. Pangatlo, yung kampo ni Sara Duterte, nai-expose kaagad yung bangayan sa loob. Nagdeklara yung iba, Aimee daw, ang vice ni Sara. O sabi naman ng iba, wag si Aimee. Hindi naman yan mapagkakatiwalaan, Padilla na lang. Mayroon naman Bongo, mayroon naman Marcoleta, yon. Nai-expose na kaagad. Yan yung maganda naman na dinulot ng pagdeklara ni Sara. Kaya yung maagang pagdeklara ni Sara, mas napaganda, mas pumabor sa mga pwersang anti-Duterte. Agree ba kayo dyan, mga kabunyog, mga kababayan? Agree ba kayo? Ngayon, ito, ang lumalabas pa nga, ang oposisyon. Ang maganda sa pagkakadeklara ni Sara, yung oposisyon, ang tinatawag kong oposisyon, yung totoong oposisyon ito kasing kampo ni Sara Duterte, ang mga DDS, ang tawag nila sa sarili nila, oposisyon. Ang totoong oposisyon ay ang grupo ng Pinklawan, yung sumuporta kay Leni, yung mga progresibo at leftist groups, yan ang totoong oposisyon. Mula pa noon, oposisyon talaga yan. Itong mga Duterte na to, hindi naman yan totoong oposisyon. Oposisyon lang yan. Ang totoong oposisyon ay ang grupo ng liberal, ng Akbayan, Magdalo, Bunyog, Makabayan Black, yung grupo ng PLM nila, Calyodi at Lux Spirito, yun. Ang simbahan, civil society, yan ang totoong oposisyon. Ngayon, itong totoong oposisyon, yung tunay na oposisyon, yung grupo ng Pinklawan at civil society at saka mga progresibong grupo, ngayon pa lang ay nagkakaisa na, nag-uusap na, mas napapabilis ang pag-uusap dahil kay Sara Duterte. Lalo na ngayong nagdeklara na si Sara, isa-isa na, nagkakalinawan na. Halimbawa si Bam Aquino, nagdeklara na si Bam, hindi ako tatakbo. Sa Vice President sabi niya. Si Risa naman, sabi ni Risa, ako naghahanda kasi isa ako sa pinagpipilian. Kung piliin ako, okay lang. Kung hindi naman, okay lang. Ibig sabihin, tapos si Leni Robredo, sa tingin ko, mapapabilis ang pagdidesisyon ni Leni Robredo. Bakit? Nagdesisyon na si Sara eh. Kaya si Leni Robredo, marami ngayon ang nagtutulak. Leni pa rin. Leni ang malakas na panlaban kay Sara. Si Congressman Egay Erese, sabi niya, Leni. Si Leni lang ang pinakamalakas na panlaban kay Risa. Ay kay Sara. Kahit ang mga nasa Pinklawan, Leni, mag-decide ka na. Leni, balik tayo. Leni sa 2028. Kumbaga ngayon, mas actually, si Bam Aquino, hindi naman yan tatakbo kung tatakbo si Leni. Si Risa, ganun din. Hindi naman siya tatakbo kung tatakbo si Leni. So ngayon, na kay Leni ngayon ang bula. Na kay Leni ngayon yung bigat ng pagdidesisyon. At nare-realize ngayon ni Leni, malamang, tingin ko lang, na kailangan niyang mag-decide. Hindi na ito pwede yung panahon. Kasi nung 2022 elections, nag-decide si Leni, October 2021. Yung mismong, yung mismong linggo ng filing ng candidacy, doon nag-decide si Leni. Masyadong malayo na yon. Ay ngayon, baka ang plano sana ni Leni magde-decide 2027. 2027. Pero sa pagdeklarang ito ni Sara Duterte, ay mapapaaga ang pagdidesisyon ni Leni Robredo.
Mapapaaga yan. Bakit? Nagdeklara na si Sara eh. Dahil nagdeklara na si Sara, magtutudo galaw na yung kanyang mga pwersa. Kasi nagdeklara na eh. Sa parte naman ng oposisyon, ng Pinklawan, ng mga progresibong grupo, ano na rin, maghahanda na rin. At ang unang kaagad na kailangang pag-usapan, sino ang magiging pambato ng civil society, ng mga progresibong grupo at ng mga liberal. Oh, itong grupo ng tatawagin nating Pinklawan. Yeah? Itong mga Pinklawan, Kampings, na sumuport kay Leni ng 2022, ano yan eh, hinihintay ang desisyon ni Leni. Pero sa ngayon, mapapaaga ang pagdidesisyon ni Leni. Kung hindi siguro maagang nagdeklara si Sara, baka si Leni Robredo 2027 pa yan mag-decide. Pero ngayon, sa tingin ko tanggap na ni Leni na kailangan niyang mag-decide ngayong 2026. Bakit? Ay kailangang maghanda ng maaga dahil si Sara nagdeklara na eh. O di ba? Yun yung maganda. Yun yung maganda. Sa tingin ko naman, nagkakaisa naman ang totoong oposisyon, yung mga Pinklawan, Kakampings, na kung si Leni ay magdi-decide, hindi tatakbo si Bam. Kung si Leni ay tatakbo, hindi tatakbo si Risa. Sigurado ako dyan. Malinaw naman ang stand ni Senadora Risa eh. Kung siya ang mapili, okay lang. Pero kung may ibang tatakbo, hindi siya tatakbo. Kaya ngayon, si Leni Robredo dapat mag-decide. At siguro naman, ang tingin ko lang, dahil nag-decide na si Sara, dapat si Leni Robredo mag-decide ng maaga. At maganda itong nag-decide si Sara ng maaga. Kasi magdi-decide sila Leni ng maaga. Magdi-decide din sila Risa, ano ba talaga? So maganda to. Kaya salamat kay Sara Duterte. Actually, ang pinaka-problema ng oposisyon, hindi makapag-decide kung sinong kandidato eh. Maraming pinupload. Leni, Risa, Sara. Pero hindi makapag-decide. Ang maraming ang sinasabi ang karamihan nga ng sinasabi ng mga nasa oposisyon. Kailan ba magdi-decide ang oposisyon? Parang ang tagal. Pag 2027 nag-decide, matagal na yan. Pero ngayon, nag-decide si Sara. Di ba malaking tulong yon? Bakit? Ay mapapabilis. Si Bam Aquino nagdeklara na kaagad. Hindi ako tatakbong Vice President sa 2028. Si Risa naman, handa ako. Kung ako ang mapili, handa ako. Naghahanda ako, sabi niya. Either President or Vice President. Si Leni na lang ang kailangang mag-decide. Actually, desisyon niya yan ng Kasi kung tatakbo si Leni, tingin ko mag-giveaway si Bam. Lang namang lalabanan ni Bam si Leni. Si Risa, ganun din. Si Risa. Kaya, na kay Leni. At si Leni naman, wala na siyang rason na patagalin ang pagdidesisyon. Bakit wala nang rason? Nag-decide na si Sara eh. Kailangan niya na ring mag-decide. Hindi pwedeng sa 2027 pa ang desisyon. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, sa totoo lang, ang maganda naman sa oposisyon, mayroong nagsasabi Risa, may nagsasabi Bam, may nagsasabi Leni. Pero nagkakaisa naman ang oposisyon na isa lang dapat ang pambato. Lahat naman. Lahat. Kahit ang kampo ni Risa, kahit ang kampo ni Bam, ang kampo ni Trillanes, ang kampo ng lahat, nagkakaisa na hindi pwedeng ang oposisyon ay mahati. Yan yung maganda. Kaya lang, kailangan mag-decide na talaga. Live ito, Kabunyog Edwin Prisado. Live tayo. Kay Maria Lia Barbunyo, live po ito. Ang tanong ni Maria Lia Barbunyo, asan si General Torre? Alam niyo si General Torre, siyempre nasa administrasyon siya ngayon kasi MMDA General Manager yan. Siyempre, Marcos administration yan. So kung kakandidato si Torre, sa administrasyon yan. Bagamat si Torre ay malapit din sa oposisyon, sa Pinklawan.
Umattend nga yan sa activity ng Liberal Party, di ba? Oh. Pero, syempre, dahil nasa administrasyon siya, MMDA General Manager siya, kung tatakbo man yan, magpapaalam yan sa presidente. Kasi, appointee siya ng presidente. Oh. Brenda Barton, tama po kayo, naka-livestream tayo. Ha? Okay, mga kabunyog, mga kababayan. So, salamat kay Sara Duterte. Bakit? Ang oposisyon ngayon ay nagkakaisa na dapat nang mag-decide kaagad. Oh. Kung hindi nagdeklara si Sara, baka matagalan pang oposisyon mag-decide. At ang maganda sa oposisyon ngayon, pinag-uusapan na ang issue na ito. Sino ang pambato ng oposisyon? At least ngayon, mapapaaga na ang pagdidesisyon ng oposisyon. Oh. Mga kabunyog, mga kababayan. Oh. Kumbaga, kaya akala ni Sara Duterte, kumbaga, na ano tayo, hindi napaganda sa oposisyon yung pagdideklara niya. Mas napaganda. Oh, mas napaganda, mga kabunyog, mga kababayan. Kasi mas mas nag-decide na ang oposisyon na maaga pa dapat mag-decide na talaga sino ba talaga ang pambato. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Yung pagdideklara ni Sara ng maaga na tatakbo sa 2028, naging maganda rin sa parte ng administrasyon. Sa parte ng administrasyon ng oposisyon. Bakit? Maaga pa. Nakikita na ng administrasyon at ng oposisyon na dapat mag-usap, dapat pag-isipan na talaga kung paano magkakaisa. Maganda yan. Kasi ngayon, halimbawa, bukas magkikita si Leni at saka si PBBM, hindi maiiwasan na maraming mga tao ang nagsasabing dapat mag-usap na si Leni at saka si PBBM tungkol sa eleksyon ng 2025. Magsasama pwersa ba? Magsasanib pwersa? O yun. Kaya bakit nakikita kaagad yan na kailangan ng mag-usap ang kampo ng administrasyon at ng Pinklawan ni Leni Robredo? Dahil nagdeklara na si Sara eh. Kailangan na talaga ring pag-usapan ng ng ano ba talagang plano? Magpi-field ba sila PBBM ng sarili nilang kandidato? May sariling kandidato ang administrasyon, may sariling kandidato ang oposisyon. Lahat naman nagsasabi. Napanood ko yung interview kay Jun Vic Remulla. Kumbinsido siya, dapat isa lang. Dapat, sabi ni Jun Vic Remulla, sa interview sa kanya, Corina yung nag-i-interview. Ang sabi ni Jun Vic Remulla, dapat dalawa lang. Para ang lalabas, ang labanan, good versus evil. Corrupt versus clean government. Parang ganun yung Kaya yung mga kabunyog, mga kababayan, ang maganda dito, kahit ang kampo ng administrasyon, ibig sabihin sila Jun Vic Remulla, kahit siguro sila PBBM, kahit ang sila Gibo Chodoro, sila Vince Dizon, yung mga leader ng administrasyon, kahit sila alam nila na hindi pwedeng three-cornered fight. Hindi pwedeng three-cornered fight. Kung gustong matalo si Sara, dapat talaga dalawahan lang na laban. So ngayon, nare-realize yung pangangailangan na yan dahil nagdeklara na si Sara. Nagdeklara na si Sara. Dapat mag-usap na rin. Ano ba talaga? Mga kabunyog, mga kababayan, hindi pwedeng, sabi nga ni Jun Vic Remulla, dapat 2 poles lang. 2 panig lang ang maglaban. Kaya, ngayon, pag sinabi mong 2 panig, di dapat, hindi pwede na magpapakandidato ang administrasyon, Marcos, magpapakandidato rin ang kampo ni Leni o ni Larissa. Di 2 na yan, tapos laban kay Duterte. 3 na yan. Hindi. Nagkakasundo naman na 2 lang. Dapat 2 lang ang laban. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, ang maganda ngayon, dahil nagdeklara na si Sara, napapaaga na rin yung mga pag-uusap. Tulad ngayon, magkikita si PBBM sa si Leni, hindi maiiwasan yan na pag-usapan na nila yan. Anong magkikita sila, alangan namang
Alangan namang hindi nila pag-usapan ng politika. Ha? Sabi nga ni Yussi Claire Castro, kung tinanong na mag-uusap ba tungkol sa politika si Leni at si PBBM, ang sabi ni Yussi Claire Castro, abangan. Oh, kahit si Erwin Tulfo, ano yan, identified yan sa administration. Sila Erwin Tulfo, administration yan. Pero nung in-interview si Erwin Tulfo, tinanong siya, anong sabi ni Erwin Tulfo? Baka mas maganda, Leni Robredo. Leni Robredo sa mga liberal, yung mga grupo ng liberal, sila na ang manguna sa 2028. O kita nyo, kahit administrasyon yan, sila Tulfo, admin yan, Marcos yan eh. Pero sabi ni Erwin Tulfo, pagdating sa 2028, hindi siya interesado. Hindi siya tatakbo. Mas maganda pa, ibigay na yan sa mga liberal at sa kampo nila Leni Robredo. So ibig sabihin, kahit kahit ang kampo ng Marcos, ibig sabihin at least sila Erwin Tulfo, kinikilala nila na wala silang mabigat na kandidato eh. Walang mabigat na kandidato ang admin. Kaya mas nakikita pa nila, baka mas maganda pa, galing sa oposisyon, sa liberal, o sa Pinklawan, sa Kakampings, ang tumakbo. So, posible, susuportahan na lang nila. Kasi bakit naman babanggitin ni Erwin Tulfo si Leni Robredo, Risa, Pam Aquino, kung hindi sa kanila bukasyon? So, ibig sabihin, ang administrasyon ay naghahayag ngayon na bukas sila. Si Junvic Remulla, ganun din ang sinasabi. Interesado siyang tumakbo, sabi ni Junvic. Pero dapat ang laban, dalawa lang. Dalawa lang. So, ibig sabihin mga kabunyog, mga kababayan, kahit sa part ng administrasyon, nare-realize nila yan. Kahit naman sa part ng oposisyon, nare-realize din. Kaya lang, alam nyo, sino ngayon ang nagkakalat ng propaganda na hindi dapat magsanib ang Pinklawan at saka yung administrasyon? Ang nagkakalat ng ganyan ay DDS. Sabi ng DDS, kain suka pala ang mangyayari. Kain suka. Ibig sabihin ng kain suka, binibira daw ng mga Kakampings or Pinklawan si Marcos noon, tapos magsasanib. Ganon din naman ang Marcos. Yung mga pro-BBM daw noon, kalaban ni Leni Robredo, tapos ngayon magsasanib, kain suka. Alam nyo kung sino ang nagkakalat ng kain suka na yan? DDS. Bakit nagkakalat ng ganon ang mga DDS ngayon? Kain suka daw. Kasi ayaw nilang magkaisa ang administrasyon at saka ang oposisyon. Kasi unique yan. Sabi nga, saan ka nakakita na ang administrasyon at oposisyon ay magsasanib? Di ba? Kailan ka nakakita ng ganyan na ang administrasyon at oposisyon ay magsasanib pwersa? Ay ngayon lang yatang 2028 yan eh. Bakit magsasanib ang oposisyon at administrasyon kung sakali? Dahil napakasama ng kalaban. Napakasama ng kalaban. Di ba? Di ba? Sa sobrang sama ng kalaban, sa sobrang sama, magsasanib pwersa ang administrasyon at oposisyon. Mga kabunyog, mga kababayan, naiiba yan. Ngayon, alam ng mga DDS, pag nagsanib pwersa, ang pwersa ni PBBM at ang pwersa ng Kakampings o ng Pinklawan, wala na, finish na yan. Di ba? Ilan ang nakuhang boto ni Leni Robredo? 15 million. Ilan kay Marcos? 31 million. Di sasabihin ng mga DDS, yung 31 million na yan ni PBBM, kasama naman dyan yung mga Duterte. Sige, sa inyo na ang kalahati. Di ba? Di ba? Ganito lang, simple lang. Ilan ang nakuha ni Leni? 31 million. Ilan ang nakuha ni Marcos? 31. 15 million si Leni. Ilan ang nakuha ni Marcos? 31. Sabi ng mga Duterte, DDS, ang 31 million na yan. Yung 31 million na yan, kami na, marami dyan, DDS. Sige na, sa inyo na yung kalahati ng 31 million ni PBBM. So ilan ang natira kay PBBM na yung kanyang supporters talaga? 15 million. I-add mo yung supporters ni PBBM na 15 million at saka yung 15 million ni Leni. Ilan yan? O di 30 million, paano matatalo ni Sara yan? Di ba? Actually, gustong matalo natin si Sara. Ano lang ang paraan para matalo si Sara? Lahat ng laban kay Sara, magsanib na.
Di ba? Yang mga nananawagan na yan na Sara Duterte parang nakakasigurado na sila. Paano kayo makakasigurado na mananalo si Sara sa 2028? Simple lang. Ilan ang boto ni Leni? 15. Ilan ang boto ni Marcos? 31. O, sasabihin ninyo may Duterte dun sa 31. O, sa inyo na yung kalahati ng 31. O, ilan ang kalahati ng 31? Di 15,500,000. I-add natin yung 15,500,000 kay Leni Robredo na 15. Di 30 million na. Panalo na. Saan kukuha si Sara? Di ba? Hindi. Sa totoo lang, mga kabunyog, mga kawan, kailangan lang talaga magsanib pwersa ang lahat ng anti-Sara. Magsama-sama na lahat ng anti-Sara. Di ba? Oh, ngayon, posible ba yan na mangyari na magsanib pwersa ang anti-Sara? Kahit yung kampo nila ng Marcos at saka ng kampo ni Leni. Posible. Bakit posible? Nagdeklara na si Sara eh. Oh, kailangan ng mag-usap. Kaya napapaaga. Kaya salamat kay Sara. Di ba? Salamat kay Sara dahil nagdeklara na siya ng maaga. Di maaga na rin ngayon, pinag-uusapan na yung pagsasanib pwersa. Oh, di ba? Ngayon, dahil nakikita ng mga DDS, malakas yan pag nagsanib pwersa yung pula at saka yung pink. Magsasanib pwersa yung pula ni Marcos at saka pink ni Leni. Pag nagsanib yan, malakas yan. Kaya anong ginagawa ng mga DDS? Nagkakalat sila ng propaganda. Anong nangyayari sa inyo? Magsasanib kayo ng pwersa. Si Leni kalaban si Marcos, kain suka yan. Yung Marcos kalaban si Leni. Tapos ngayon magsasanib pwersa kayo, kain suka. Bakit nila sinasabi yan? Kasi ayaw nilang matuloy ang pagsasanib pwersa na yan. Di ba? Di ba? Ngayon, sa mga pagsasanib pwersa na yan, ang pagsasanib pwersa na yan, medyo talaga napaka-unusual. Mahirap isipin na magsasanib ang Quino, Robredo, at saka Marcos. Pero yun na nga, kung hindi man makabuo ng alyansa, ibig sabihin formal na alliance, kahit man lang bumuo ng line-up si Leni, saka sila Bam, sila Risa, bumuo rin ng line-up sila PBBM, halimbawa ang presidente ay galing sa, halimbawa Leni o Risa or Bam, ang si Leni hindi na maglalagay ng vice. Doon naman sa kabila, may vice sila, halimbawa si Junvic, si Vince o kaya si Torre, tapos hindi na rin maglalagay ng president. Parang ganon. So para ano lang, kasi talagang kung mahirap magbuo ng alyansa. Pero si Trillanes iba talaga ang pinupropose. Sabi ni Trillanes, dapat magbuo talaga ng alyansa. Yung kasing isang sinasabi, kung hindi man makabuo ng alyansa, may understanding, may unawaan na ang common enemy ay Sara. Anyway, anuman yan, anuman ang mangyari, ang importante magtulungan, magsama-sama na matalo si Sara Duterte. Kasi ano yan eh, ano ito mga kabunyog, mga kababayan. Sabi nga ni Congressman Benny Abante, tandaan ninyo, hindi na dapat makabalik ang Duterte. Tinuldukan na natin ang Duterte noong 2022. Kumbaga tapos na si Digong. Nakakulong na nga sa ICC. Ngayon Marcos 2022 to 28. Sa 28, huwag nyo nang ibalik ang Duterte. Ang daming ginawa yan sa bansa natin. Ang daming napatay. Ang daming pinatay. Nagkagulo-gulo ang bansa natin. Napunta tayo sa China. Naging bastos ang mga tao. Wala na yung mga values. Imagine nyo sabihin ng mga tao, okay lang yan pumatay. Ubusin pa yung mga adik na yan. Tama ba yun? Kristiyano tayo tapos ganun ang nagiging kaisipan. So mga kabunyog, mga kababayan, tama yung sabi ni Congressman Benny Abante. Tinuldukan na natin ang Duterte. Natapos na siya ng 22. Ang 22 to 2028, Marcos. Yung 2028, iba naman. Iba naman. Diba? Yan yung dapat. Ibabalik mo yung Duterte. Gulo na naman ang bansa natin. Tinuldukan na natin yan. Diba? Kaya tama yung sinabi ni dapat lahat ng pwersang anti-Duterte magsanib. Kaya ito mga kabunyog. Ngayon, isa pang magandang nangyari dito sa pagdeklara ni Sara,
Sa halip na makita yung lakas nila, mas na-expose yung kahinaan nila. Ha? Oh, mga kabunyog, mga kababayan, nung nagdeklara si Sara, mas na-expose yung nila, weakness. Bakit? Oh, sino ba ang magiging vice president nila? Sabi ni Robin Padilla, Amy ako. Girl power. Sara at Amy. Ay ang tawag nila dumi. Bakit dumi? Duterte, Amy. Sabi nila, ayaw namin sa dumi. Oh, di ba? Marami kaagad ang pumosisyon laban kay Amy. Si Panelo, sabi ni Panelo, wag, ayaw sa Amy. Si Bongo na lang o kaya si Padilla. Oh. Ganon din yun sabi ni Jimmy Bundok. Si Jimmy Bundok, DDS yan. Ha? Sabi ni Jimmy Bundok, dapat Duterte, Sara, Padilla. Oh, mayroon naman iba nagsasabi, hindi. Dapat Sara Marcoleta para makuha natin ang iglesia. Oh. Di ba? So ibig sabihin, ngayon pa lang, nagkaka-crack na sila. Nakikita mo na yung crack sa kanila eh. Pag si Amy ang kinuha ni Sara, marami ang madidisgruntled na mga DDS. Kasi ayaw na nilang marinig yung Marcos. Panatiko na sila sa pagka-Duterte, galit sila sa Marcos. So, kahit anong sabi ni Amy na, iba naman ako sa kapatid ko. Ha? Kung galit kayo sa Marcos, sa kapatid ko yon. Ako iba naman, hindi. Hindi masikmura ng mga DDS na ang ikakampanya nila, Duterte Marcos. Natatawa ako sa DDS eh. Nakukuha niyo mga kabunyog. Sobrang diehard nila na to the point na ayaw talaga nila kay Amy. Ang rason lang nila, ayaw nila kay Amy dahil ayaw nilang mangampanya ng Duterte Marcos. Galit na galit sila sa Marcos tapos mangangampanya ka, Duterte Marcos. Nakuha niyo mga kabunyog, mga kababayan? Oo. Kaya ngayon pa lang ang nangyari, na-i-expose yung crack sa loob. Pag pinilit ni Sara na ang kandidato niya ay si Amy, maraming nagre-react. Ha? Oh, ito namang si Amy, talagang ipipilit yata ni Amy na siya ang maging running mate ni Sara. Sabi niya, matagal na kaming tumatakbo niyan. Magkasama kami niyan. To the point na grabe na ngayon ang atake ni Amy sa kanyang kapatid. Grabe na ang atake ni Amy sa kapatid niya. Ha? Halos hindi niya na ituring na kadugo ang kanyang kapatid. Bakit ganun ang ginagawa ni Amy? Para siya ang kunin na vice president ni Sara. Ang problema, kahit gawin niya ni Amy, marami ang ayaw sa kanya. Sila Panelo, Jamie Bundok. Ang karamihan ng hardcore na supporters ng DDS ayaw kay Amy. Bakit ayaw nila kay Amy? Ayaw nga nilang mangampanya ng Duterte Marcos. Ha? Oh, yan yung mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa sitwasyon ngayon, maganda dito na nagdeklara ng maaga si Sara kasi nai-expose yung crack sa loob ng Duterte. Nakikita mo na kaagad eh. Oh, yung iba gusto nila Padilla. Padilla daw sila. Oh, ang nakita kong nagpadilla si Panelo, nag-post, Padilla sila. Oh, si Jimmy Bundok, Padilla din. Oh, kaya lang mukhang si Sara, Amy. O kaya lang kung Duterte, Amy. O dumi. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang nangyayari ngayon. Kaya itong pagdeklara ni Sara, mas na-expose yung crack sa loob. At saka, kung titingnan mo ngayon, ang maganda din dyan sa pagdeklara ni Sara, yung administrasyon, naghahanda na rin ng resback sa kanya. Linagay na sa NBI si Atty. Melvin Matibag, ay pro-Duterte yan. Maraming alam yan sa Duterte, dating Secretary General ng PDP Laban. Tapos din yan, Cabinet Secretary ni Duterte. So maraming alam yan. Tapos linagay sa NBI. Anong ibig sabihin yan? Di ba? Tapos si Benny Abante, congressman sa pro Marcos yan, nagposisyon na. Sabi niya, gagawin ko ang lahat para hindi manalo ang Duterte, hindi makabalik sa pwesto. Sabi ni Congressman Benny Abante. Ibig sabihin, tumitigas na ngayon ang yung mga pwersang Marcos, yung kampo ni Marcos, dati hindi naman yan ganyan sa Duterte. Ay ngayon,
tumitigas na yung mga Marcos. Yung pro Marcos ha, sabi nga ni Congressman Benny Abante, tinatawagan ko yung mga kapwa ko kongresista. Bakit kayo matatakot kay Sara? Sabi niya. Hindi kayo dapat matakot kay Sara. Dapat kumilos tayo, sabi niya, para hindi yan manalo. Oh. Kaya ngayon, itong impeachment na ito kay Sara Duterte, makikita natin dito, magsasanib pwersa dito lahat ng pwersang laban kay Duterte. Yung mga leftist, yung mga dilawan, kakampings, liberal, pati yung kampo ng Marcos, magsasanib pwersa dito sa impeachment. Sino ang nag-file ng impeachment kay Sara? Ang nag-file ng impeachment sa kanya na una, Makabayan Black. Ang pangalawang nag-file yung mga liberal, saka Magdalo Akbayan. Ang pangatlong nag-file Simbahan at Civil Society. Ang pang-apat na nag-file yung mga pro-Marcos na mga kongresista. Sila Benny Abante, Paulo Ortega. So ibig sabihin, nagsasama na ito dito sa impeachment kay Sara. Nagsasanib pwersa na sa impeachment kay Sara. So hanggang na yan sa 2028. Sa tingin ko, yung alyansa na yan laban dito sa impeachment laban kay Sara, yan na rin yung tuloy-tuloy na yan hanggang sa 2028. Mga kabunyog. Kaya ang maganda dito sa impeachment ni Sara, ang maganda diyan sa impeachment, yan ang siyempre sa impeachment. Sino ang papapil diyan sa impeachment? Yung mga Makabayan Black, leftist yan. Sila yung sa first impeachment complaint. Yung liberal at Akbayan Magdalo, second impeachment complaint. Yung Simbahan at Civil Society, third impeachment complaint. Yung mga pro-Marcos, fourth impeachment complaint. So, para ma-impeach si Sara, yung apat na yan na pwersa, magsasanib pwersa lahat yan. Magsasanib pwersa yan. At habang patapos ang 2027, yung samahan na yan, lalakas pa yan, hanggang na yan sa 28. Kaya ang maganda sa impeachment ni Sara, masusolidify ang lahat ng anti-Sara. Masusolidify, mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, pag nasolidify yan lahat ng anti-Sara na yan, talo si Sara sa 2020. Kaya maganda yan. Maganda itong impeachment na ito. Mahuhubaran si Sara, kasi ilalabas si Madriaga, ilalabas yung mga bank accounts ni Sara. Sa Kanidigong. Pagkatapos, pag na si Sara, itong mga pwersang itong nagsasama-sama, total, nagsama-sama na kayo sa impeachment ni Sara, di magsama na rin hanggang eleksyon. Maganda. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Pumapabor ang mga nangyayaring ito. Kaya kahit ang gusto kasing mangyari ni Sara, kutin yung mga kongresista hindi niya matatakot ang mga kongresista. Bakit? Pag nakita ang suporta ng tao sa impeachment niya, pag nakita ng mga kongresista yung talagang baho ni Sara, yung bank accounts niya, yung ni Madriaga, yung kumbaga napag-usapan pa lang kasi sa Kamara, dalawa, yung mga confidential funds. Pero pag lumabas yung bank accounts ni Sara, malulula, siguro kahit mga kongresista malulula sa pera na kinurakot nila Sara. At saan makikita yan? Sa bank accounts. Pag linabas yung bank accounts na yan, siguro ang mga kongresista maano sila. Pag hindi sila bumoto sa impeachment ni Sara, sa kabila ng nakita na nila ang garapalang korupsyon ni Sara dahil sa mga bank accounts na yan na makikita, ay maano sila sa tao. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang mangyayari sa susunod na mga araw. Kaya maganda naman at si Sara ay nagdeklarang tatakbo sa 2028. Lahat ng mga pwersang anti-Sara ngayon nagkakaisa. Lalo dito sa impeachment niya. Okay? Mga kabunyog, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.